Basahin po natin ang Luke chapter 9, verse 1. Sabi diyan, He called the 12 together and gave them power. Mga power? Power! And authority. Mga authority. Over all the demons and to heal all diseases. Amin po ba tayo doon? Amen! Alam niyo po ba, nung tinanggap po natin ang Panginoon bilang Panginoon po ng tagapagligtas ng ating buhay, ay kahalip po na, ay binigyan po tayo ng Diyos ng power and authority. Amen? Amen po tayo doon? Amen! At alam ko po na we are in the series of power and authority. At bago po matapos pong series na to, alam ko po na gagamitin na po natin itong instrumento. Amen po tayo doon? Amen po tayo doon? Na talagang tayo ay mamumuhay, lumalakad, sumusunod, na meron tayong power and authority. Amen? Amen po tayo doon? Kasi alam ko po na we are Christian, we are followers of Christ. Tayo ay tagasunod ng Panginoon at second ay binigyan niya tayo ng karapatan. Amen? Upang hindi lamang yung karapatan na binigay po para sa mga leaders o para sa mga pastors, kumbaga binigay po yan sa atin po para gamitin po natin. Amen? Amen po ba tayo doon? Amen! Kaya yung kapangyarihan o karapatan o yung kakayanan na magpagaling na may sakit, yes, magpalayas ng mga demonyo, ay binigay po sa atin. Amen! Amen po ba tayo doon? Kailangan natin ito gamitin. Amen! Pastor, kayo lang. Kami, hindi na kami. Pastor, okay lang, Christian lang kami, okay lang kami, tiga upo lang. Hindi po. Tayo pong lahat. Amen? Amen po ba tayo doon? At alam ko po, sabi po sa Matthew chapter 16, ito po yung binigay po sa akin ng Diyos. 16 chapter 16 verse 17 to 19 or to 18. Sabi niya, this reply, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by the Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gate of Hades will not overcome it. I will give you the key, amen, of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will loose in heaven. Jesus made promise to us, sa ating lahat ng mga tingsunod ng Panginoon, to give us His power and authority. Amen po ba tayo doon? Jesus is the saying that who is in us is greater than who is in the world. Alam niyo mga kapatid, naniniwala po ako, ang sabi po ng salita ng Panginoon, kung ano man ang ating talian dito sa lupa, ay tatalian din sa langit. At kung ating papakawalan sa lupa, ay pakakawalan din sa langit. Amen? Amen. Kaya po, yung power and authority na binigay po sa atin ng Panginoon, ay isa po ito na ito po yung kanyang mission na pinulpil nung sa buhay nandito po sa lupa. Jesus, sabi niya, minister under God authority. We must be sensitive that we are living in the proper relationship and alignment with God authority. Minsan, kaya hindi natin magamit o kaya ginagamitin ang power and authority, baka nga hindi tayo naka-align sa Word of God. Ang power and authority, dapat yan po ay naka-align sa Word of God. Amin po ba tayo doon? Kaya minsan, parang tayo takot na gamitin yan, i-check natin yung ating relationship sa Panginoon. Amen. Amen. 2 minutes lang po ito. At alam ko po na ang lahat ng mga COTR family ay meron tamang relationship sa Panginoon. Amen? Amen po ba tayo doon? At sa Word of God. Kasi baka mamaya ma-mislead tayo, kaya pala natin magampanan, i-check natin yung relationship natin sa Panginoon. Kasi, ay gagaya po ng sinabi ko sa inyo, yung tinanggap po natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay,
He gave us, kaya nga binigyan niya tayo, kung talaga tayo ay disipulo ng Diyos, binigyan niya rin tayo ng power and authority. Amen. Amen. Kaya as a father, gaya ng ating Ama, sent si Son in His Word, the Son sent us in the Word. If I'm on earth with the mission, sabi ni Jesus, yung mission ni Jesus, na binigay ng Ama, yung kanya nagampanan, ganun din ang iniwan sa atin na mission ng Diyos. Yung binigyan niya tayo ng power and authority. Ang kagandahan po nito ay hindi lamang ito binigay sa mga pastors o leaders. Ito po binigay sa mga disipulo. At you are belong on that. Amen. Amen. Disciple po ba tayo ng Diyos? Amen. Kaya nga po, authority is the capacity we make due to our position. I have authority on God in me due to union with Jesus Christ. Yung power is the capacity I have due to my life posture. Baka parang binigyan tayo ng position and posture. Authority is absolute that we have in Christ, but power is relative. Kaya po, napakahalaga po na ating pong kumbaga yung ating pong gampanan po o magawa po na hindi lamang, sila lang yung binigyan ng authority. Si pastor lang o si leader lang. Hindi po. Tayo po. Binigyan niya po tayo. Amen? Amen. Amen? Kaya naniniwala po o na kahit pastor, alam niyo po ba, mayroon po siyang sakit po. Pwede ba ginapit namin sa hindi po yung masama. It's good. But you have power too. Amen. Amen? Ikaw din. Amen? Amen. Kasi hindi naman, bagamat, alam niyo po, mayroon pong binigay ang church ng mga pastor leaders sa atin. Yes. And then we submit to them. Nagsasubmit tayo sa kanila. Because sabi nga po, kapag tayo ay nag-disobey sa ating mga leaders, hindi tayo nag-disobey sa ating leaders, disobey tayo sa church sa ating Panginoon. Amen? Amen po ba tayo nun? Kaya nga, we submit to the authority. Even sa ating pong buhay normal, sa labas po ng iglesia. Diba? Kahit po sa batas. If you nag-submit sa batas ng tao, how much more, paano ka magsasubmit sa batas ng Diyos? Amen? Amen. Binigyan din sila ng power and authority. Amen. Amen. Kaya po, ako po naniniwala na habang po natin itong tinatalakay o pinag-aaralan, ay lalo po din maiintindihan yung binigay po sa atin ng Panginoon ng power and authority. Amen po ba tayo doon? Alam niyo po, habang po tayo ay lumalago po bilang pananampalataya, lumalalim po tayo sa pananampalataya na binibigay sa atin ng Panginoon. At nalulubos po natin ang gamit po yung binigay po sa atin ng Panginoon. At naniniwala po ako na sa church na to, walang tigpakinig lamang. Amen? Amen. Amen? Amen. Kaya po, ini-encourage po namin kayo na hindi lamang po natin itong pag-aralan. Kundi mangyari na po, gampanan po natin. O yung ating, gawin po natin, yung ating pong pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. I-align po natin yung ating tamang relationship sa Panginoon, especially the Word of God. And then everything, lahat ng mga bagay na sumusunod na lang po. Kaya kung gusto mo maging blessing, siyempre, ang Panginoon ang nagbe-bless sa atin. Amen? Amen. Siya ang source ng lahat ng bagay. Amen? At gamitin lamang tayo instrumento. Amen? Pwede mo sabihin, Lord, gamitin mo lamang akong instrumento. Gamitin mo ang instrumento. Ay, ba tayo doon? Amen. Pwede mo ba tayo tumayo? Mag-pray po tayo. Panginoon, maraming salamat po at alam po namin sa aming po pagkakaloob po ng Tithes and Offering. Hayaan niyo po, Panginoon, na ito po lubos na tumitingin po sa aming mga puso. Sinasaliksik mo, Panginoon God, ang aming mga buhay. Kayo po nakakabit nito. Kayo po ang source ng lahat ng bagay po, ng pagpapala, ng healing, ng lahat po, Panginoon God, na aming po nararanasan. Ituloy nga, Panginoon, sa ilamang po yung nagmumula. Hayaan po, Panginoon God, sa aming pong pagpatalakay pa po, pag-aaral pa po ng power and authority. Hayaan niyo, Panginoon, na ang bawat salita po na maririnig po namin magrirema po sa amin itong mga puso. Pagpalain, Panginoon God, ang Tithes and Offering and church na to, even po yung mga nagbibigay po through online. Salamat, Panginoon God, sa buhay po ng bawat sa puso sa amin.
Niniwala po kami, Panginoon, hindi po ito kabawasan, kundi ito karagdagan po sa aming pambuhay pananampalataya. We give you honor, we give you glory. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Amen. Ang ating Panginoon.